Good sacrifice, Jiro. Magandang araw sa mga manonood natin dyan ng Pulin Family. Baka ko lang, Okay, so ngayong araw ay first light. tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng kama na yari sa kahoy. Okay? So yung gagamitin natin na kahoy dyan ay yung matibay, mahugani na klase. Kung kailangan, before kayo mag-start gumawa ng kama ay kailangan meron na kayong kuwan dyan, foam. Okay. So yung foam mattress na gagamitin niyo ay yung 6 inches by 75. Okay. Pero yung foam dyan ay pa mukhang nasa 6 inches lang, no? Mga 72 inches. Kuya kay mga voice over lang. Yung kuwan niya. Yung haba, pero yung length niya, pero yung width niya nasa 36 inches. Hi, ano kuya, hi. So, yan yung may-ari ng gagawin nating kama. Pogi naman, di ba? Siyempre anak natin. Yeah. Okay, so standard size yan ha. Tawag dyan na foam ay para sa single bed. Standard size yan para sa single bed. Okay? Tapos yung next na gagawin niyo ay maglilista kayo ng mga sizes ng mga kahoy na gagamitin niyo dyan. Okay? So lahat ng kahoy ay S4S, no? Ibig sabihin ng S4S ay surfacing 4 sides. Smooth bali lahat ng 4 side niya. Except lang doon sa may kwan, sa may center na frame niya, yung pinagkakabitan ng kwan. Yung mga bed slats, yung rim. Siyempre, na putol na tayo ng kahoy. Diba? Adventure niya. Adventure, nakapitutan niya. Kasi mainit. So yung tawag pala dyan ay kuhan ha, bed slats. Tapos yung flooring na nilalagay natin sa kama. Yung higaan na. Express dapat yan ha. Sakto, Ged. Except lang dun sa may center frame na rock lang yun. Kasi napatungan lang naman yun ng mga bed slats. Okay. So ayan, ilagay ko na sa bubungan. Tinali ko ng buwan, tinali ko ng sigurado na hindi mahulog sa daan. Diba? Gawa na lang kayo ng kama, no? Adventure pa. Isipin nyo pag bumibili kayo ng yung ready-made na kama. Ay nako, nag-canvas ako dito, maabot ng 6 to 7,000 plus. Hindi pa yan kasama yung delivery ha. Siyempre aabot pa yata ng 7 to 8,000 kapag nag-hire pa kayo ng sasakyan para ihatid dyan sa mga bahay ninyo. Diba? So yan, tuturo ko na sa inyo kung paano gumawa ng kama, no? Gawin na lang ninyo. Napakadali lang. So ayan, yung unahan natin gagawin, no? Step 1. Okay? Step 1 ay gagawa tayo ng bed framing. Hindi yung frame na picture frame ha. Yung framing niya. Okay, yung may mahaba. So yung sa akin dyan, mga kuwan yan. Mga 4 inches yung kuwan yan. Ginaya ko dun sa may kuwan. Sa may thickness din ng foam.
para matibay siya. Yung apat na side niya. Di ba? 4 inches. 1 pala yan ha, S4S. Surface 4 sides. So sa kasama syempre sa framing niya yung apat na paa. Yung apat na paa dyan, ha, 2x2, 2 inches. Okay. Tapos yung height niya ay mga nasa kuan lang. Mga 13 inches. Sobra lang ng 1 foot. Para naman makaupo ka ng maayos din. Diba? Dati kasi yung higaan niya ng anak ko, walang kuan eh, nasa sahig lang. Eh, ngayon na malaki na, hahaba na ng mga tuhod. Eh, nahirapan na siya. Doon siya tumutulog kasi sa aming kwarto. So ngayon na gagawa natin siya ng sarili niyang kama. Okay? So manood na lang po kayo, no? Para alam nyo sa panonood lang, marami tayong matututunan. So nga pala yung kahit na 75 inches, no, yung kuha niya, yung length, no, ginawa ko pa rin yan na 6 feet or 72 inches lang para sigurado, kasi yung binili nating yung binili kong kahoy, no, mga bed slats, eh sobra naman ng 6 feet, sobra siya ng 6 feet, kasi wala ka namang mabibili na kahoy ngayon na na 75 inches, walang ganun. Kapag bibili ka ng kahoy, magpapaputol ka ng kahoy, yung minimum na length ay nasa 4 feet yun. So 4 feet, 6, 8, tsaka 12 feet. Okay? So palala no, sa inyo, baka bibili kayo ng mga kahoy sa mga kuwan, sa mga wala kayong mabibili na talagang sasabihin nyo sa kanila, oh, bibili ako ng kahoy na 75 inches, walang ganun. Okay? So either 75 inches o gagawin na lang ninyo 8 feet. So masyadong malayo na siya sa 8 feet. So ginawa ko na lang 6 feet, malapit sa katotohanan. Malapit sa katotohanan. Kasi naman yung size kasi ng foam nasa 6 feet. So 6 feet na lang din. Meron naman siyang yung total na length naman ng kama natin ay mga siguro mga nasa 73 inches, dahil sa yung kahoy na ipapatong natin. Pero yung sa inner na size niya ay 6 feet talaga, para saktong-sakto lang siya dun sa foam na pagpapatungan natin. Kita nyo yung aso? Nanonood lang kapag gumagawa ko. Maya magaling na rin yan gumawa ng kama. Hindi, biro lang. So yan pala yung mga ginamit ko na mga tools. So, gumamit ako ng mga magamit din ako ng mga drill. So yung ginagawa ko ay binubutasan ko muna. Tapos kubutasan ay nilalagyan ko na siya ng screw. So yan yung technique dyan, ha. Para mas mabilis. So yan yung ginagawa ko sa
gagawa muna ng frame. Pero maya maya ay pako na yan. Kasi ako lang wala kasi yung mag-isa na gumagawa niya. Pero tatawagin ko mamaya yung anak ko dyan para so ginawa ko yan para mas matibay siya. Kasi madaling matanggal. Ayan. Importante kasi na na-mixture ninyo, So yung ginagamit ko pala dyan ay squala. So mixture ninyo na pantay 90 degree. Ayan. Yung purpose ko kaya gumawa ng screw yung ginamit ko ay para siguro ko yung angle niya na siguradong 90 degree. So yan na, naporma na. So ngayon ay gagamitan ko na yan ng pako, mahabang pako. Siguro mga nasa 2 or 2.5 2.5 inch. Ayan, tapos na yung ating framing. Okay. So next step naman na gagawin natin ay yung center frame niya. Okay. So magpuputol na naman tayo dyan ng mga 36 inches para sa center frame niya. Yung pinapatungan ng mga bed slats center framing. So mga mga rough na wood lang yung gagamitin natin dyan. Okay, pag sinabi mong rough wood ang talim, so kailangan matalim yung inyong dyan, so bakit rough yung pinili ko na kahoy dyan, bakit rough? Kasi kapag pina S4S natin, liliit yung kahoy, liliit siya. Yan kasi yung pinaka base niya so kailangan matibay. Ayan, 3 feet or 26 inches. Ayos, 26 inches, 3 feet. Ayan. So magiging yan, magiging parang 1/2 makapal. Dala ka na smile kedua smile. Kuan isaga ang content siniga how to make a bed made of wood.
So kailangan ilalagay ninyo sa ipapako ninyo sa kama na, no, sa kama na yung kanya, yung distance sa bawat isa ay even, no, magkapantay-pantay, no, para matibay kapag hinigaan na, no, hindi mapuputol yung kahoy. So yung sa akin dyan nasa mga 11 inches yung distance niya, so, hindi umabot ng 1 foot. Tama ba? Para binidyohan ko dyan basta mga 11 inches yung distance, so, tamang tama lang siya hanggang doon sa dulo. So i-measure ninyo yung buong length niya. Pagkakabitan ninyo tapos i-divide ninyo para makuha ninyo yung kwan. So yung sa akin hindi yan dyan umabot ng 1 feet, nasa 11 inches lang yata. Yan yung pagkakaalala ko, ha, kasi naka voice over na tayo, recording. May dumaan pa. Ayan. So yung pako pala na gagamitin nyo dyan dapat mahaba, yung ginamit ko dyan nasa 2 yata or 2.5, hindi lang ako sure. Haba, kailangan matibay yan. Dalawa yung ilalagay niyo, dalawang pako. O sadyang kuha na, yung isa lang muna na nilagay ko na pako kasi papantayin ko pa, baka magtaka kayo. Maya maya dalawa yan. Okay. Okay. So una ay naglagay ako ng kahoy dyan sa gitna, so 66 inches divided by 2, so 33, tapos yung 33 yan, dinivide ko naman ulit sa 3. Ayan, so naging 11 inches yan. Okay, so sana nakukuha niyo, no? Yung buong length niya ay 66 inches. So naglagay ako ng kahoy sa gitna. So bawat side ay meron siyang 33 inches. Ngayon dinivide ko yung isang side sa 3, kaya naging 11 inches siya. So maglalagay kayo ng marking para hindi kayo magkamali. Ganon din sa kabilang side. Okay? So lahat yan, yung distance ng bawat isa na center frame ay magiging 11 inches. Baka magtanong kayo, no, bakit 6 kuwan lang, 72 inches yung kuwan niya, bakit 66 lang, no? Kasi maglalagay tayo ng kahoy dun sa may kuwan na yan, tingnan ninyo, para magsilbing kuwan niya, para tumibay. So
dalawang side ha, paglagay ng pako. Dalawang pako yan. Bali, 4 lahat. Saka magkabilang side. Ayan o, tingnan ninyo. Kaya naging, naging 66 inches lang. So maglalagay kayo ng marking dyan tulad ng ginawa ninyo sa kabila. Yan. 11 inches. So 66 divided by 2, 33. Tapos 33 divided by 3 magiging 11. Yan. So ang distance ng bawat isa ay 11 inches. Mga aso namin dito no na nagpaparelax sa akin. Yan. Kung pala yan si Coco, pangalan niyan si Coco. Coco. Kuko, chika. Ay na, namakuga ka. Si Chika yung babae. Yan yung ano, pinagdaanan ng pako. Dalawa nakita nyo, dalawang pako yan dalawa yan. Iba yan. Okay, so tapos na tayo sa paggawa ng center frame nya, no? So yung next naman na gagawin natin ay maglalagay na tayo ng yung metal slats. Yan. Actually pag bumili kayo ng metal slats yung nasa 20 lahat yan. Pero ako yung kinuha ko 11 lang. Pero kung ako sa inyo kunin na lahat. Kasi paggawa ko kasi diyan na measure ko na kasi yan Gagawa kasi ako ng headboard na meron kasi ako doon na extra na na plyboard. So yun yung gagamitin ko sa sa headboard niya. Okay. So yung distance niya pala pag naglalagay kayo ng mga ng metal slats, magkakabit kayo ng mga metal, hindi metal, kahoy magkakabit kayo ng wood slats nya o yung unahin niyo yung sa side. Okay, huwag kayo magsisimula sa gitna. Okay, magkakabit kayo ng wood yung mga slats nya. Mag-uumpisa kayo sa side papunta sa gitna, tapos ganun din sa kabila. So kailangan meron siyang distance merong yung distance between sa slats ay siguro mga lang siguro mga 5 mm. Yan, okay na yan. 5 mm. Huwag ninyo talaga itabi. Okay. Yan yung ginagawa ko. Palipat-lipat ako. Tapos maya dito naman ako sa kabila. Yan. Okay. Dapat yung huling wood slab na ilalagay niyo ay yung sa gitna. Yung gitna ay yung magiging huli ninyong kakabit na wood slab. Lipat naman ako sa kabila. Yung purpose niyan ay para maipantay niyo lahat ng kahoy. So nung kinabit ko na yung sa gitna na part na slab ay talagang masikip na. So tamang-tama lang. So yung purpose niyan kay para yung hangin makalabas dun sa foam kapag pinatungan ninyo ng foam yan. So dapat kasi merong ventilation. Di ba? Okay na
So yung pako na gagamitin nyo dyan, kuwan lang ha, yung ginamit ko dyan, nasa 1 lang or 1 inch. Okay. Tapos yung mayroon siyang ulo, yung pako na mayroong ulo. Okay. Para mahirap siya tanggalin. Kasi meron kasing pako na kuwan eh, yung walang ulo, yung tawag doon. Madaling matanggal yon kapag ganun. So kung sabihin nyo yung pako na mayroong ulo talaga, 1 inch. Lahat na bibili ninyong pako may mga ulo. Tingin ko yung walang ulo na ginagamit, yung mga pako na walang ulo, yan yung ginagamit sa kwan eh, mga picture frame yata, no? Pero pagka mga furniture, mga kahoy, mga katulad niyan, kailangan may mga ulo talaga para mahirap matanggal. So nakikita niyo yung kahoy na ginamit ko diyan ay mahogany. Okay, bakit mahogany? May dalawang klaseng kahoy kasi kapag bumili kayo, no, yung mahogany at yung isa naman ay Gemelina. So pinili ko yung mahogany kasi matibay. So gumamit pala ako dyan ng elastosil. Tama kayo, elastosil ginagamit sa mga butas sa bubungan. So pwede din yan dyan para hindi makita yung pako. Yan, hindi makita. Okay, parang ayos na, no? Hindi naman tayo talaga magaling sa mga woodcraft o mga woodwork, no? Basta alam lang natin gumawa ng kama, mga measurement, diba? So next step na tayo. Yung ginagamit ko pala dyan ay oil wood stain. Okay, baka gusto nyong gayahin, no? Yung ginagamit ko dyan ay Davis na paint, no? Tapos siya, yung number niya ay DV-20-91. Tapos yung color niya ay walnut, no? Walnut. Yan. So siya para talagang yung itsura niya ay talagang totoong kahoy, no? Maganda yung finish niya. Okay, pero marami namang kanyan ha, maraming mga color na pwede kayong pagpilian. So wood stain gawa ng Davis. Hello Kuko. Tika. So sa paggamit naman ng wood stain ay okay lang, no? Kahit na yung gamitin niyo ay paintbrush. Okay, kasi yung iba ginagamit nila tawag dito yung parang cotton, pero pwede rin gamitin yung mga paintbrush. So ayan, inihanda ko na rin yung yan yung extra na kahoy ko dyan, yung plyboard para sa headboard niya. So siya nga pala, kapag maglalagay kayo ng oil wood stain, yung sa akin, yung sa bandang likuran na wood slats, no, sa likod na part sa ilalim ng kama na wood slats, hindi ko na nilagyan ng wood stain. Okay,
Ang pagkakaalam ko ano, yung wood stain na yan ay may protection na rin yan sa mga kwan yata eh. Sa mga anay, mga insekto. So hindi ko na nilagyan ng wood stain pati yung mismong likuran na bahagi ng kwan, ng kama or likurang bahagi ng wood slats. No, kasi hindi na makakaabot diyan yung mga insekto. Kasi bago sila makapunta diyan, dadaan muna sila sa kwan, sa center frame ng kama. 'Di ba? Tsaka syempre isa pa ay para makatipid naman tayo sa marami kasi akong pinaggagamitan yan eh ng wood stain na yan. Gustong gusto ko yung color na yan eh. So maganda yan sa mga mesa, upuan. Para hindi siya maganda tignan. Class. Di ba? So kapag kapag natapunan yung sahig ninyo, kasi sa amin dyan simento lang naman, ay nakukuha naman agad yan ng tubig. Okay? Nagkuha na lang ninyo ng isang tabong tubig, matatanggal din naman yan agad yung wood stain na paint. Pero kung halimbawa yung hindi nyo na makuha talaga, hindi nyo natanggal agad yung kwan dyan sa sahig, ay pwede rin yung kwan, mga gas or mga painting, mga gas kukuha din naman agad yun. Pero suggest ko habang nagpipintura kayo, tapos natamaan dun sa sahig, kunin ka agad ninyo ninyo ng tubig para matanggal. So yan yung pinakahuli, no? Dapat pag naglalagay kayo ng wood stain, yan yung pinakahuling part, yung nasa taas na ng nasa taas na bahagi ng bed flat. Okay. Tapos nagkuhan pala ako dyan, nag second coating, kasi hindi nyo naman talaga mape-perfect agad yan sa isang kuhan lang, sa isang coating. So nag second coat ako dyan, pero doon lang sa part na hindi masyadong maganda yung pagkakalagay ng kwan. O ayos. O diba, napakadali lang, diba? Wala na kayong gastos. Basta bumili kayo ng ready-made na. Ganyan yung hitsura niya kapag basa pa ng kwan. Pero pagka natuyo yan, napakaganda niyan. Kapag natuyo, yung kwan na yan, yung wood stain, kwan siya parang dry siya tignan, hindi siya glossy. Kakapit siya dun sa kahoy. So ayan na yung kwan niya, yung finished product na, yung natuyo na siya. Diba, ang ganda, no? So, hindi ko muna nilagyan ng foam para makita ninyo. So yan pala yung may-ari, yung anak ko. Okay, so maraming salamat, no?